kilala niyo si PJ Abellana? Oo. Yes. Yung mother niya, isa sa mga anak. Oh. Ginagamit ito ng mga crying ladies sa China, yung mga hinahire sa funeral. So, maraming luha, malaki ang bayad. So, ito yung basihan kung magkano yung ibabayad sa'yo. Yung kay Darna, puti yung bato. Sa amin, itim. Kay Darna? Ito yung tawag nating Tektite or Meteorite. Pasok natin dito. Adjust yung height para makapasok yung kahoy. And then, i-press. So, pag-press, ito na yung finished product. Ang Gawa galing. ito. So bale ito yung 1898 Casa and Restaurante, tapos nandun yung Hopilenia. So ito yung Calle 5 de Noviembre, tapos doon naman yung Balay Negrense. Tapos dito papunta ng simbahan and doon sa dulo. Kaya liga, pasok tayo sa loob ng simbahan. So ito yung ruin, kauna-unahang simbahan ng Silay. Di ba buo pa rin? Okay, is closed for restoration until further notice. Balay Negrense. Tapos dito sa katabi ng Balay Negrense, mayroong bahay. Ang tawag nila greenhouse kasi kulay green. Pero hindi ito open for public viewing, ano, kasi private siya, mga kaitsubero. So maraming mga bahay talaga rito sa area ng etong 5 de Noviembre. Ayan pa, oh.
Oh. Sa mga hindi ito open for public viewing ano. Kasi may mga ilang mga private owned na lumang bahay. Hindi pa nila na-adapt yung ipakita sa public ang kanilang property, ang kanilang bahay. So unti-unti, I'm sure darating din ang panahon na i-open din nila sa public itong kanilang mga bahay ano. Ayan. Siyempre para ma-appreciate ng mga new generation and tayong mga kasalukuyang generation, di ba? Tapos ito Farmacia Locsin. Bukas ng gulaw. So yan na yung Manuel Severino Hofileña House. Pero ito, na-curious ako dito. Ito, abandon na siya. And talagang nasisira na siya mga kaitsubero. Kalapitan natin. Pero hindi tayo papasok sa loob ha. Kasi naka-ano siya. Nakakatakot. Ayan. So abandon na siya. Itong bahay na ito. Uy! Oh, wait a go? Oh, no! Orange! Tinilip ko lang. Kana. Ayan siya, oh. Tingnan nyo. Oh. Ayan, oh. Diba? Natatabunan na siya ng mga dahon. Daw, may gatin daw. Asa? Darang kang gabay kami na papa, gabi-gabi. Merong tumatanaw dyan? Uy! Oh, wait a go? Oh, no! Orange! Tinilip ko lang. Kana. Ayan siya, oh. Tingnan nyo, oh. Ayan, oh. Diba? Natatabunan na siya ng mga dahon. Daw, may gatin daw. Asa? Darang kang gabay kami na papa, gabi-gabi. Merong tumatanaw dyan? Paggabi? Pagdaraan ka rito, may tumatanaw. Sino yon? Hindi mo alam. Hofileña Museum. Okay na? Hindi ka na, mukhang bukas na sila. Pasok na tayo sa loob. Bukas na yan. Okay? Manuel Severino Hofileña Ancestral House. Hello? Open? Yes eh. O-open siya mga kaijobero. Okay, so nag-register lang tayo. Tapos meron siyang bayad na 70 pesos. Which is okay lang naman. 70 pesos is okay. Actually, mura pa nga yun. Ayan. Okay? So, yung taas, mga kaitsubero, bawal kasi painting area yon. So, hindi nila yung pinapakuhanan ng video at saka picture. So, dito lang tayo sa baba. Ayan, hello po. So, kailan po itinayo itong bahay na ito, madam? 1934. 1934. Yes. So, welcome sa Manuel Hofileña Ancestral Hello. House. Yes, si Sir Manuel yung may-ari ng bahay. Opo. Siya Yung yun. asawa niya, si Ma'am Hilda, naging Miss Silay siya nung mga Carnival Days. Miss Silay. Yes, siya po yung Carnival Queen namin dito sa Silay. Oh, So, nice. yan po yung picture nung nanalo siya. Okay. Galing. Tingnan nga natin. Puntahan natin. Pwede bang umapak dito? Yes po. Ito yung picture niya nung nanalo siya. Yes. Okay. And this house was built? This house was built in 1934. This Pero, on 1934. yes, pero yung hagdanan, 1900s. Kasi galing ito sa mother house. May mother house yan before, kaso nasira. So, transfer nila dito. Mm. And then yung kahoy na ginamit, hardwood.
yung tawag namin dito, balayong. Ano Pero po? sa Tagalog, kamagong. Kamagong. Balayong Yes, ang balayong. tawag nyo dito. Yes, oo. Okay. And then yung design, Art Nouveau. Art Nouveau, yes. And then yung ginamit na pako, peg Meron ba? pens. Yes, peg pens or kahoy na pako. Oh, okay. Kasi syempre, Hardwood siya. hardwood, Hindi oo. siya matatabla ng nails natin ngayon. Mag-aano yung nails. Okay. So, ito naman. Ito yung parents ni Ma'am Hilda. Si Silvestre Hugilia at saka si Bonifacia Ledesma. Ano pong pangalan ni Sir? Silvestre Hugilia. Silvestre Hugilia. Hugilia. Okay. And then ito naman, si Honorato at saka si Margarita. Father naman niya, at parents naman niya ni Sir Manuel. Oh. So, nagkaroon ng 9 na anak si Sir Manuel at saka si Ma'am Hilda. 6 na babae, 3 lalaki. Kilala niyo si PJ Abellana? Oo. Yes. Yung mother niya, isa sa mga anak. Oh, Mother PJ niya. Abellana. Yes, ito yung mother niya. Si PJ yung batang maliit. Ah, okay. Oh, nanay ni PJ Abellana. So, si Abellana daw yung baby. Yes. Ilang taon na ba si PJ Abellana ngayon? Yung mga... 40 plus na, No. 60 plus na siguro. Ah, mas pataas pa. Yes. Okay. Ito naman, yung mga individual pictures ng mga anak na Sir Manuel at ni Ma'am Hilda. And then yung piano, 200 years old na to. Wow. Pero gumagana pa po? Gumagana siya pero out of tune na. Ah, out of tune na. So, kailangan na siyang i-repair, no? So Nice. before, yung isang anak, pianist. So before yung ginagawa, pinukuha yung dingding. Kasi folded yung dingding before. So mag-recital siya. Doon naglalagay sa may dining area ng stage. Dito yung mga bisita. Oh, ang galing. Nice. Ginagawa sa bahay. Pero may buhay pa ba silang anak? Yes, Meron. dalawa. Dalawa. Mga Yes. ilang taon na sila? Si Sir Boy, 73. Si Ma'am Baby, siguro mga 80 plus na. Bata pa pala. Oo. So, dalawa na lang, no? Yes, dalawa na lang. So, ngayon ang nagmamanage ngayon nito, yung Si Sir Boy. Sir Boy. Yes. Okay. Yung one of the son, Yes. no? No. Yung plansya nila medyo maliit. Oo nga, nakita ko. Sa inyo, mas malaki. Yes, malaki. Mga bahay talaga nung araw, madam, ano, sa lahat ng mga napasok ko, hindi nawawala ang sungka. Yes. No? Kasi mahilig silang maglaro. Oo, yan yung palipas oras palipas nila, oras no? nila noon. So, di ba, may sungka rin Yes, dito? may sungka. O kahit saan tayo magpunta, may sungka. May sungka. And then yung upuan, Spanish style pa yan. So, Oo. Galing, lalo na to. Yes, Ito, mas oldest to. Yes. Kaya kumpara dito sa dalawa, no? Ito para mga 18th century to eh. kasi nasira yan. May umupong 3 babae. Ay, oo nga. Diba? So, pinabayad nyo ba? Hindi na. Hindi naman. So, hindi Nagpa-picture sila, no? Yes, hindi na namin pinapaupuan. Oo, okay. Kasi Ano may, nasira. kaya nalagyan nyo lang ng nylon Yes, so, para wala nang umupo. Para walang umupo. Oo. Kasi before, pwede kang umupo. Para magpa-picture, no? Yes, so yun. So, itong structure ng bahay, ano to, 100% original? Yes. Wow. Kasi before, halos lahat ng kalakalan dito sa Silay. Kasi kami yung may longest port. Longest port dito sa... Asia. Kaso na nasira nung during World War II. Okay. So lahat ng mga kalakal, dito yung pagsak sa amin. So ito naman, anak ito ni Sir Manuel at ni Ma'am Hilda. Si Sir Ramon Hafilenia. Ramon Hafilenia. Yes. Journalist siya noon. Guwapito. Yes. Oo. Dito yan ni PJ. Oo. Tapos, So siya yung dating nagtutour guide dito. And talaga. then siya yung nag-establish ng bahay to become a museum noong 1962. Kaso namatay siya last year. Oh, ano pong kinamatay niya? Prostate cancer. Oh, prostate cancer. So si Sir Boy na ngayon ang nagte-take charge ng bahay. O, dito naman tayo. So, ulitin ko lang yung taas hindi pwede. Yes, hindi Hanggang hagdan lang tayo. Ayan, Muna tayo hagdan. kasi iikot pa tayo sa loob. Oo, sige, sige po. Para tayo makikita doon sa loob. So ito yung receiving area. Receiving area. Yes. Kung maniligaw ka noon, dito ka sa receiving area, yung mga parents doon naman sa sala. Hindi sila, Nakabantay. talaga, nakikinig. Yes. Kung ano yung pag-uusapan nyo. My God. Ngayon, hindi na. Wala nang ganon. Wala na. Sa labas na lang, no? Ibang-iba na. Pero may mga magulang pa rin na ganon, ano? Parang Na, more conservative. conservative pa rin sila.
So, ito, yung picture, kinunan niya ng 1950, after World War II. So, ito yung anak ni Sir Manuel at saka ni Ma'am Hilda, nagdebuyan dito sa bahay. Oh. So, yan po yung engranding birthday party na nangyari dito sa Silay after World War II. And then ito naman, si PJ pumunta dito sa isang farm nila sa Negros Occidental. PJ Abellana. Yes, mga kasama niya yung mga kapatid niya. So, apo ito, no? Yes. Yes, apo si PJ. So, finicharge ni Sir Mon sa newspaper na pinagtatrabaho niya dati. Sir PJ Abellana. Anong hindi nyo matandaan? Matini idol. Yes. Di ba? So, ito yung bahay kong gabi. Ito naman yung kay Sir Mon na postcard. So, free yan. Free yan? Pwede ako kumuha. Sige, mamaya kuha tayo. So, dito na tayo. Ito yung tinatawag na prayer room. prayer room. So, nung araw talaga, no, very ano sila. Mga religious. Religious talaga sila nung araw. Wow. So, 1972, may printmaking lessons si Sir. So, yan po yung first na printmaking lessons outside Manila. So, yan po yung picture ng mga students ni Sir. Yan po yung printmaker na ginamit. So, makikita natin yan mamaya sa dining area. At then, ito si Sir Mon. Yung kasama niya, yung asawa ng pamangkin niya may-ari ng Mighty Cigarettes. Okay. Yung sermon. And then, ito yung first endorsement ni PJ, yung PP Jeans. Ay, oo nga. Yan. And then si Dino Abellana, kapatid dyan ni PJ, naging recording artist din siya. Dino Abellana, yes. I yung love. kasabayan niya si Lilet. Si Lilet, no? Yes. Yung kumakanta sa Coke. And then sa Reader's Digest, si Sir Mon ang first Filipino na na-featured Sa Reader's Digest. dahil sa pagmamahal niya sa arts. Oh. So ito yung article. Galing. And then yung kapatid niya si Sir Boy, siya naman yung lalaking nagbabalay. So naging CCP dancer din siya before. So ito naman, nag-join si Sir Mon sa Kodak Photography. Nanalo siya ng first prize. Talaga, nice. Galing. So yung original picture, makikita natin mamaya sa second floor. Sige, sige. At then ito naman, 1962, si Sir Mon ang first Filipino na na-featured sa newspaper na naka-swimming trunk. Oo nga, no? Si Sir, oh. Diba? Style for the sea and pool. And then 1989, pumunta dito ang BBC TV. Featured yung mga Ilonggo delicacies. So sa may dining area sila nag-video. And then ito, yung Silay Residence Petition to Divert Highway. During Marcos yan. May project si Marcos ng road widening every city. So, yes. Every city? Yes, every city. Pero kami lang yung Silay na hindi nakasama doon. Kasi along the highway, nandun yung mga heritage houses namin. So, half ng heritage houses ang masisira. So, yung ginawa ni Sir Mon, gumawa siya ng petition letter. So, pinakinggan siya ng Malacanang. So, hanggang ngayon, maliit pa rin yung highway namin. Yung highway so, ninyo. So, naghanap lang sila ng Oo nga, no? Ang liit ng highway ninyo. Kasi marami kami mga heritage Kaysa houses. masasagasaan. Sa McDonald's. Oo. Mga heritage houses namin dyan. So, hindi pwedeng So, palakihin. hindi pwede. So, Hindi naman pwedeng iurong. Yes. Iba na. So, naghanap sila ng other route. So, may ibang daanan yung mga malalaking Mga sasakyan. sasakyan. So, na-preserve namin yung mga heritage houses. So, ito naman yung mga collection ni Sir Mon ng mga santo. So, yung iba wala ng kamay kasi made of ivory yung kamay. Made of? Ivory. Ivory. Yes. And then yung katawan, made of wood naman. And then separate yung paggawa sa katawan at saka sa kamay. Oo, ina-attach lang kasi, no? Ina-attach lang. So, Yeah. madali siyang masira. Okay. Oo nga, no? And then ito lang yung museum na may nakatira. So, yung isang apo, dito nakatira. So, yan po yung kwarto niya. Ito po. Yes. So, yung cabinet, higaan, upuan, mga antiques yan. Oh. So, yung CR, matagal na rin yan. Kaso yung ibang yung mga gamit dyan, mga dinagdag na lang. Dinagdag na lang. And Okay. then yung TV, dito yan gawa sa Negros Occidental. Ni Vico yung brand. Oo nga, yung May-ari- TV. Yes, yung may-ari, mga Benedicto. So, pwede siya sa,
Pwede siya sa battery or pwede din siya sa kuryente. Oh, ang galing. So, kaso hindi na siya gumagana ngayon kasi hindi na Oo. siya nagagamit. Matagal nang hindi nagagamit. So, dito tayo. Dito sa naman library. tayo. Yes. Ito naman yung library. Library. Okay, So, library. before, ito yung master bedroom. Kaso nung wala na si Sir Manuel at saka si Ma'am Hilda, kinonvert ni Sir Mon into a Ito ang library. library, yes. So, ito yung mga collection niya ng books. Yung iba, siya yung Ang dami. author. And then, ito yung mga collection niya ng mga souvenir from different countries. From different country. Ayan. For sure, alam mo na kung ano to. Sa ano yan eh? Russian doll. Oo, yung Russian doll. maliit. Yes. So, ito naman, galing ito ng Japan. Ito yung smallest doll from Japan. Oo nga. The world's smallest doll. Wow, halos hindi ko na makita. Ang galing. Sandali, ano natin. Ayan. Oo nga, yes. So, may rice grains kasi yan yung comparison kung gaano kalaki yung dalawang doll. Oh. Galing naman yan. And then, yung Pilipino ayaw din magpatalo. O, syempre. Yes, so gumawa rin tayo ng Sarili nating... ating version. So, yung atin, sa loob ng itlog, may nagsasayaw ng tinikling sa beach. Ay, oo, yes, ay kita. Yung tinatawag nating diorama. Ayun, oo nga no, Yes. galing. So, ayaw yung magtatalo. Siyempre, Pilipino pa. Yes. Mano tayo eh. Maparaan tayo, madiskarte, Yes. no? Yes, oo. Yung kay Darna, puti yung bato. Sa amin, itim. Kay Darna? Ito yung tawag nating tektite or meteorite. Tektite. Yes. Sa kalawakan nito galing, siguro nahulog sa bundok, may taga-bundok na nagdadala dito sa kanya. Marami yan ito. Kaso yung Tektite. iba, binenta ni Sir. Ito na lang yung natira 7 na dito sa lang. amin. So, iba-iba yung mga shapes. Oo, kay Darna puti, Yes. Sa Dito. amin, itim. itim. Ayan. Oo nga no. Malaki ginunot mo. So, alam mo yung Mickey Mouse Money during World War II? So, Meron? yes, meron kami dito. Di ba? Ang daming mga interesting ano dito sa... Ito yung pera nung World War II. Tinawag siya Mickey Mouse Money kasi dito lang yan magagamit sa aming province. Ah, talaga? Yes, paglabas mo ng province namin, hindi mo na ito Hindi mo na magagamit. May iba naman silang pera. During panahon ng World War II. World War II Yes. ito. Kasi may pirma ng gobernador namin. Oh, So kaya yung tinawag siyang Mickey Mouse Money kasi wala siyang value sa ibang lugar. lugar. Ginawa lang ito para magkaroon ng pambili yung mga tao noon para yung economy iikot-ikot. Okay, sila. Oo, yes. Totoo nga naman. Yeah, makes sense. And then ito naman yung bayoneta, yung ginagamit sa buhok. ng Sa buhok, babae. oo. Yes, yung dalawa made of ivory. Sa grandparents siya ni Ma'am Hilda galing. Wow. And Ang then dami ito pang naman- mga ano dun sa taas, oh. Yes, yan yung mga collection. Collection ni Sir Mon. So, yan po yung mga collection ng mga bowler at saka pins. And then ito yung first pocketbook. Pinadala ito ng US Embassy sa mga... First pocketbook Yes, during World War II. during World War II. Ito yung... Portrait of Jenny. Yes. Ito naman, Pal Joey. Ito yung pinadala ng US Embassy sa mga sundalo nila para may mabasa sila. Oh, siyempre si Sir meron. Yes. Di ba? So yung iba, collection ni Sir, yung iba nabili niya sa Manila. Oo. Pero hindi ito binibenta noon. Oo. So nung makita niya, pinili niya kasi Pinili na kino-collect niya. niya. O dito na Nice. tayo sa dining area. So yung flooring po ninyo, original ito, no? Yan pa rin. Yes po. Pero yan, sinemento na. Sinemento. Nasira. Okay, Yes, okay. inanay. Okay. So, sinemento yun. Ito Ano yung to? printmaker. Okay. Yung ginagamit ni Sir Mon nung may workshop siya ng printmaking. Wow. So, pwede mo siyang gamitan ng kahoy, plastic, or metal. And then, depende sa curves, kung ano yung design na gusto mo. Lagyan siya ng A. Oo. Pasok natin dito. Adjust yung height para makapasok Oo. yung kahoy. And then, i-press. So, pag-press, ito na yung finished product. Ang galing. Gawa ito ni Sir Mon, 1971. So, 1/18, ibig sabihin... 1971. Yes. Oo nga. So, 1/18, ibig sabihin, 18 yung na-produce, ito yung first. Oh, okay. Oo nga, no? Oo.
So mas mahal siya. One of the 18. Yes. So mas mahal siya compare sa second up to 18. Kasi wala pa siya mga diferensya or smudges. Ang galing naman nito. Nice, ang galing. Ang galing na makakita tayo ng mga ganitong ano nila, no? Ganito. Mamaya makita natin sa Talaga? Yes, so. Pero ang galing na itong gamit nila na ano, no? Yung printmaking nila noong araw. Nice. Buong nabuhay, na-preserve pa ni sir. Ginagamit niya kasi noon Oo. sa workshop niya. And then ito yung dining table. Adjustable siya. Pwede kunin sa gitna at paliitin. Talaga? Yes, oo. Okay. And then yung bar, mga 1950s na. So, dinagdag na lang. Dinagdag na lang. And then ito yung ginawa ni Napoleon Abueva na chopper board. Si Napoleon Abueva, isa sa mga national artist natin. Napoleon Abueva. Yes, so. So, 1970, pumunta sila dito kasi humingi si Sir Mo ng tulong sa kanila. May isang barangay dito na gumagawa ng mga clay pots. So, tinulungan ni Sir Mon. So, yung ginawa niya, humingi siya ng tulong sa mga artist na kaibigan niya. So, kung makikita nyo, yung mga sa taas, may mga clay pots. Yan po yung gawa ng mga artist na kaibigan ni Sir. Kasama na Abueva. Oh. Meron siya clay pots na ginawa, pero nandun sa second floor. And then ito yung monograph. Wow. Oh, wow. So, yung Monograph. Yung side ito ka side, speaker yan. Speaker. Oh, sino sa inyong mga pinanganak na during this time? Mga 19 ano to? Mga 50s, no? Yes, oo, No, mga mga 1950s, yes. after World War II. Oo. Yung So- may peasant bird, galing yan ng Germany. Saan po? Itong Ayan, mga to. oo. Na Galing natin. yan sa Germany. So, Galing siya ng yan kay Germany. Sir Manuel at saka kay Ma'am Hilda nung kinasal sila. So, 1931 sila kinasal. Mga 90 years na yan. Pero nagamit ba siya? Hindi siya nagagamit. Hindi na- During World War II, hindi siya nasira kasi yung ginawa nila, binaon sa lupa. Sa ilalim Okay, ng okay. bahay. Oo. And then after, kinuha naman. Balik pa rin sa Cabinet. cabinet. Kasi may mga ugali tayong Pilipino, pag bago yung mga gamit, Oo nga, tinatabi natin. Yes. Ayaw natin. ginagamit lang kung may bisita, may okasyon. Tama yan. Totoo ka dyan. Oo. Hanggang ngayon, dinadala. Kahit Yes. ako mismo dinadala ko yan eh. Kahit yung mga bago nating gamit, parang ayaw natin. Oo. Kahit sa shoes, bibili ka ng bagong shoes. Ayoko muna siyang gamitin. Saka Lalo na. na pag pumunta ka kung saan sa Oo. economy. Oo, di ba? Yes. Ito naman, Chinaware. Qing Dynasty. Halos lahat ng museum meron ito. So, ito yung beer bottle before. Beer bottle. Yes. May nakabalot lang na papel kung ano yung brand. And then ito naman, ginagamit ito ng mga frying ladies sa China, yung mga hinahire sa funeral. So, yung luha nila, dito nila lalagay. Para? Maraming luha, malaki ang bayad. So, ito yung basihan kung magkano yung ibabayad sa'yo. Anin nila yung luha. Dinadaan nila sa patay. Talaga? Yes. So, Hmm. so kung mapupuno mo, malaki yung bayad sa'yo. Ng luha mo. Yes. So, totoo pala yung yung moving Sharon na frying lady. Crying lady. So, ito naman, nakukay ito sa Pilipinas. Mostly, Lahat yan. yes, halos lahat. Mostly sa Batangas, except sa isa. Ito saan naman Yes. ito? Oil juglet yan, galing ng Israel, 3,000 years old na yan. Wow. Bigayan ng kaibigan ni Sir nung malaman niya nagpo-collect si Sir. Nice. Rare na yan. Siguro yan na lang talagang natitira. 3,000 year. Yes. And then ito yung silver at saka bronze. Regalo din yan kay Sir Manuel at saka kay Ma'am Hilda nung kinasal sila. So, 90 years na rin yan. Nice. Galing no, hindi nag-fade. Okay. Kasi may mga bago na tayong, may mga bisita na si Madam na bago. So, sama na lang natin sila sa Oo. box. Mamaya na lang sila sa Oo. Okay, so tapos na tayo dito sa baba. Pero hindi tayo magbi-video sa taas. Pwede akong sumama kasi ikukwento ni Madam sa akin yung history ng taas. Pero hindi kasi tayo pwedeng mag-video. Ayan, bawal. Kaya hanggang dito lang tayo sa baba. parang po. Tapos balik ng Sir. Okay mga Chibero, so tapos na tayo. Galing na tayo sa taas kanina pero hindi tayo pinag-video or pinag-picture kasi bawal dahil nandun lahat yung mga paintings. Ayan. Kaya hanggang baba lang yung
yung pinaview sa atin. Pero galing kami sa taas, in-explain lang sa amin yung mga paintings kung sino yung mga gumawa. Ayan, pero hindi tayo nag-video. Ayan. Again, this house is built in 1934, and there is the house is around 1900s. And this is made of balayon, ironwood. It's harder than Nara, our national tree, and it is termite free. And what you see now, that's how it looked before, when it was taken from the mother house. Okay. And I would like to introduce you to the very most important person here in the house. Don't hesitate to ask questions, sir. Okay mga kajubero, so tapos na nga tayo dito sa Manuel Severino Hofileña Ancestral House. Ayan, so nalaman na natin yung history ng bahay. Ayan. Tapos dito, ito yung nadaanan natin kanina na lumang bahay. Halos katabi lang. So ano daw ito? Bahay ng mga Halandoni. Ayan, so mas matanda itong bahay na ito kumpara dito sa Hofileña.